Panginoon. Iparinig natin sa Kanya. Yes, padama natin sa Panginoon na blessed tayo ngayong umaga. Kanina pa lang po sa pag-aawitan, mga kapatid, talaga pong binuhos na ng Panginoon ang Kanyang banal na Espiritu. Amen? Naramdaman po ba natin? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Damang-dama po natin, mga kapatid. Kaya ho kanina ho, nung patuloy na nag-worship tayo, sabi ko, Lord, release your healing. Release your prophetic word. Talaga pong lumabas po kanina. Amen? So, sa awitan pa lamang natin, na-bless na po tayo. Na-touch na po tayo, mga kapatid. Pinagaling na po tayo. Amen? Nag-agree po ba kayo doon? Naramdaman na po natin yung kanina. So, tayo po ngayon, mga kapatid, ay nagpapasalamat sapagkat andito po tayo uli para mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Nagpapasalamat tayo sa mga kapatiran natin, pati po yung mga nanonood ho ngayon, mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. So, ang ating pong topic na dinidiscuss po sa buwan ng Abril ay tungkol po sa mga gifting and anointing. Giftings and anointing na kapag ka ito nga po ay nagsama-sama, napakalaking tulong po sa loob ng ating simbahan. At nung Sunday, diniscuss po ni Pastora Hilda ang tungkol po sa fivefold ministry. May illustration nga po dyan, yung ating mga daliri. Ito yung apostle, prophets, evangelist, pastor, and teacher. So natatandaan po natin. So ito pong fivefold ministry, ito po yung ministry gifts. Ito din po yung ascension gifts for the perfecting of the saints. So ngayon po, mga kapatid, ang pag-aaralan natin about gift of service and administration. Kaloob ng paglilingkod at pangangasiwa. Ito po yung isa sa mga kaloob na ibinibigay ng Panginoon, and those are the other gifts of the Holy Spirit. Maaring wala tayo dun sa fivefold ministry, pero meron naman pala tayong gift of service and administration. Makakatulong po ito sa ipapagawa sa atin ng Panginoon dito sa ating simbahan. At ang atin pong pinaka-title po ng mensahe, No Giving Up, mga kapatid, no holding back. Hindi tayo sumusuko, hindi rin po natin pinipigilan ang pwede po nating ipaglingkod sa Panginoon. Nag-a-agree po ba tayo doon, mga taga-POSIM? Amen. Hindi ho tayo sumusuko at hindi natin pipigilan ang pwede pa nating ipaglingkod sa ating Panginoon. At matatagpuan natin yan sa 1 Corinthians chapter 12 up to 14 and 1 Peter chapter 4 verse 10. Ang Panginoon, mga kapatid, nagbigay siya sa atin ng specific na mga kaloob. Para ano po? Para po magamit ito sa kaharian ng Diyos o para magamit sa kanyang ministry. Bukod po sa kaloob ng ministry gifts na ito, katulad ng apostle, prophet at iba pa, ang Panginoon ay nagbigay din sa atin ng kaloob ng paglilingkod, gift of service and administration. Para ano ho? Para masigurado na nasa maayos ang kalagayan ng kanyang simbahan. Ang Panginoon din po ay nagbigay sa bawat isa sa atin ng kaloob, mga kapatid. Para po ano? Para ipaglingkod po natin sa iba. Sino po rito ang gustong maglingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. Sino rin din po dito ang gusto na siyang pinaglilingkuran? Praise God. Di po ba isang example natin ang ating Panginoong Jesus? Napunta siya rito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kaya po tayo ho, mga kapatid, nandito ho para maglingkod. Para maglingkod sa iba, mga kapatid. Hindi lamang para sa ating sariling kapakanan. Si Pedro mismo, sinabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 11, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. So yun yung paalala, mga kapatid. Kaya po,
tandaan po natin na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, mayroong mga kaloob. Nag-a-agree po ba kayo doon? Meron po. Hindi po ito napunta lang po sa inyo ng ganun-ganun lang ha. Hindi rin po ito namana. Ito po ay ibinigay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ayon sa kanyang kalooban. Kaya po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, mga kapatid, ngunit iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang ipinasya. So ang Holy Spirit ang nagpapasya. Anong kaloob ang ibibigay niya sa bawat isa sa atin ayon sa ating pananampalataya. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang mga paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong ating pinaglilingkuran. So iba-iba man ang ginagawa natin, iisa lang po ang pinaglilingkuran natin, ang ating Panginoong Diyos. Amen? So may mga iba't ibang mga gifts, mga kapatid. Kaya nga po, pinaalala sa Romans chapter 12, verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Ito yung mga may gift of encouragement o mga encouragers. Sapagkat ang mga encouragers know how to motivate us o others. Kaya po kapag nakakarinig tayo ng mga kapatid natin na ini-encourage tayo, di ba lalo tayong nai-inspire, mga kapatid? Nabibless tayo kasi nai-encourage tayo. So, kung ikaw ay may kaloob nito, huwag ka magsawang mag-encourage ng mga tao. Sapagkat sa pamamagitan nito, nagagawa mo yung ministry mo o yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, marami pa ang nai-encourage lalo na maglingkod sa ating Panginoon. At kapag nagsama-sama nga po ang mga iba't ibang mga kaloob nito, malaking tulong po ito sa loob ng simbahan. Bukod sa marami pong iba't ibang mga gifts, mga kapatid, ito po ay may iba't ibang paglilingkod. Kaya po pala nagbigay ng mga different gifts para din po ito sa different services ng ating simbahan. Kaya po, kung mapapansin po natin, mga kapatid, bakit maaring hindi ka nandoon sa kaloob ng ministerial gifts o yung ministry gifts, yung fivefold ministry, andito ka pala sa gift ng administration o yung gift of service. Andun ka pala sa paglilingkod. Pag nagsama-sama, mga kapatid, napakalaking tulong sa ating simbahan. Why was the gift of service and administration given to the church? And what is its purpose? And how will it help in the work of the ministry and the perfecting of the saints? Paano nga po ba, mga kapatid? Bakit nga ba ibinigay itong kaloob na to? Ano nga ba ang layunin nito? Paano nga ba ito makakatulong para sa kaganapan ng mga binanal ng Diyos? So, mga kapatid, tandaan po natin na ibinigay po sa loob ng simbahan ang gift of service and administration to put order in the church para masigurado na nasa maayos ang kanyang simbahan, masigurado na mapapatakbo po ito ng maayos at mapapamahalaan. Di po ba mga kapatid, kapag maayos ang ating simbahan, ang takbo po ng programa ay maayos, sino ho ang napapapurihan? Una, ang Panginoon. Pangalawa, tayo ho, natutuwa. Di ba? Masaya tayo kasi lahat ay maayos. Because God is the God of order. Gusto ng Panginoon maayos. Ayaw ng Diyos ng may kaguluhan. Yun po ang purpose, mga kapatid. Ano ho yung mga biblical basis natin? Una po, mga kapatid, gift of administration given to the church, at mababasa po natin to sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28. And God has appointed in the church first, apostle, second, prophets, third, teachers, then miracles, gifts, at yung healing, helping, and administrating. So andun po nakalahad o nakasulat sa 1 Corinthians 12:28.
So, ano pa po ang gusto ng Panginoon doon sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon? Gusto niya i-exercise natin yung mga gifts na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ipagamit po natin to. Hindi po tayo nagkaroon ng mga kaloob na yan para itago lang. Itabi lang yan. Gusto ng Panginoon ipagamit natin ang bawat isa. At sa Romans chapter 12, verse 6 to 7, mababasa po natin sa salita ng Diyos, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them if service is our serving. So kung ikaw po'y tumanggap ng kaloob na to, gamitin po natin to, mga kapatid. Itong kaloob na meron po tayo. Kaloob man ito ng paglilingkod o kaloob man ito ng pamamahala. Mga kapatid, ipaglingkod natin to sa ating Panginoon. So, kung paglilingkod, sabi nga po, maglingkod tayo ng buong puso. Kung pagtuturo, magturo po tayo doon sa mga tumanggap ng kaloob na to. So, binigyan tayo ng gifts to serve others. And who are the others, mga kapatid? Yung pong kanyang simbahan. At yung pong mga tao na nakakasama po natin ng madalas. Sapagkat ang Panginoon, mahal niya ang kanyang simbahan. Tayo po ba, mahal din po ba natin ang ating simbahan? Amen, mga kapatid. Mahal po natin ang ating simbahan. So, ang service, sa Greek word, diakonia, na ang ibig sabihin, ministry, refers to helps and service of a various kinds, which can range in meaning from spiritual, biblical teaching, or to the practical giving of provisions, supplies, support, and finances to those in need. So ito'y makikita natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 12. So ito'y ministry na patungkol po sa paglilingkod, pagtulong, pamamaraan na pwede po nating magamit, mapa-spiritual man to or mapa-practical. Di ba naalala po natin, mga kapatid, nung pong nagkaroon po ng pandemic, marami po tayong mga kapatid na may ganitong gift. Nagbibigay po sila ng tulong. Pinagsama-samang tulong na pinadaan sa ating simbahan, kaya po marami din ho tayong mga kapatid na nangangailangan ang naabutan at nabigyan ng mga ayuda nung panahon ho ng pandemic time. Linggo, buwan, ang tumagal, nakakatanggap po sila ng pambili ng pagkain, mga iba't ibang supplies, gulay, nakatanggap po sila. Amen? Dahil po yan sa mga kapatid natin na may ganitong kaloob. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God po sa buhay po nila. At hindi lamang po yun. Kapag tayo ho, may mga kapatid na nangangailangan ng pambili ng gamot, kulang ang pananalapi, nakakapagbigay rin po ng tulong ang ating simbahan sa pamamagitan ng ilang mga kapatid din po natin na nagbibigay faithfully sa ating benevolent fund. Palakpakan po natin ang Panginoon. Imagine, kulang ka sa pambili ng gamot. May mga kapatid din tayong namatayan. Hindi lang ho sa buhay, pati sa patay, nakakatulong ho tayo, mga kapatid. Yan po ang ginagawa ng ating simbahan. Pati po nung time na nagkaroon ng sunog sa ating simbahan sa Posim, Quezon City, ilang pamilya po at mga kapatiran ang naapektuhan. Tinulungan din po ng ating mga kapatid sa Panginoon na nagbigay ng masaya upang maipaabot ang tulong, pagkain at mga pagpapatayo ng mga tahanan. Pati po ang simbahan natin doon na itayo kasabay ng pag-iipon ng pananalapi natin sa pagpapatayo nitong ating sanctuary. Imagine, hindi ho ba tayo na-amaze sa ginagawa ng Diyos? Hindi ho ba tayo natatouch? Sa paggawa ho nun, kinulang ho ba ang ating pagtatayo sa ating sanctuary? Hindi po. Sapagkat nakita ng Panginoon na ang ginagawa natin ay para din po sa kanyang gawain. Kaya po mga kapatid, kung tayo nga lang po ay magsasama-sama na magtutulong-tulong upang maglingkod sa Panginoon ayon sa mga kaloob
na ibinigay niya sa atin, iba-iba man yan, mga kapatid. Pag pinagsama-sama, napakalaking puwersa at tulong na magagawa natin para sa karya ng Diyos. At ang sabi nga ho ng salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Alam niyo ho ba na hanggang ngayon pinag-uusapan, pinagkukwentuhan ang mga natanggap nilang mga biyaya mula sa ating simbahan sa pamamagitan po ninyo ng mga tumulong po doon? Hindi ho na kakalimutan, naaalala nila kung gaano kabuti sa kanila ang Panginoon. Pag nagbabalik tanaw, lagi pong nilang ibinibida ang kabutihan ng Diyos. So ito po yung nakalagay sa salita po ng Panginoon. Hindi lamang napunuan ang pangangailangan nila, kundi ito po ay laging magiging alaala at mapapapurihan ng ating Panginoon. Ang gift of administration, sa Greek word, mga kapatid, kerbeneses, ang ibig sabihin, mga kapatid, to steer a ship, to guide, administrating, have guidance, o leadership or governments. So sa madaling salita, pamamahala at pangangasiwa. Pag meron tayong mga kapatid na may ganitong kaloob na namamahala at nangangasiwa, mga kapatid, sa isang simbahan, lahat ito ay magiging maayos. Matiwasay ang takbo ng ating simbahan. So kaya po, meron pong mga gift, mga kapatid, of service at meron din pong gifts of administration. Para para may order, mga kapatid. Kasi kung lahat tayo, mga kapatid, ay nangangaral ng salita ng Diyos, wala na pong mga tagapangasiwa, hindi ho ito balanse, mga kapatid. Kaya lagi nating tatandaan na pinalakas tayo ng Panginoon sa iisang espiritu, pinalakas tayo ng Panginoon sa iisang motibasyon na tayo ay sama-sama at maglilingkod sa ating Panginoon. Yun po lagi yung nagpapalakas ng ating mga loob. Kahit iba-iba po yung ginagawa natin, iisang espiritu po ang nagkaloob po nito. Kahit ano po, iba-iba yung ginagawa nating paglilingkod, iisa lang po ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Panginoon. So ito po ay para pamahalaan ang kanyang simbahan at ito po ay pagsilbihan upang nang sa ganon ang simbahan ay maging epektibo, maging mabisa at maging mas efficient siya, mas magandang tumarabaho. Bakit po? Kasi meron po tayong mga kapatid na gumaganap sa kanilang tungkulin sa kaloob ng pangangasiwa. Ito yung gift of administration. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Sister Marie, na siya pong ating administrative pastor. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay niya. Pinadala siya ng Panginoon sa ating simbahan. Alam niyo po, kung wala pong administrative pastor, sino po ang mamamahala, mga kapatid, dito sa ating simbahan? Kasi halos lahat po dito ng ating mga pastor ay, nagpipreach, nagpo-prophesy, nag-i-evangelize. Kaya po, sa buhay po ng ating kapatid na si Sister Marie, sinisigurado po niya, mga kapatid, na napamamahalaan ng maayos ang ating finances. Ano pa po? Sinisigurado niya na itong pamamalakad sa ating simbahan ay maayos. Nababayaran at nabibigyan ng tamang sweldo ang ating mga security. Kaya may tagapagbantay tayo. Nasisigurado ni Sister Marie na nababayaran ng tubig at kuryente. Kasi kahit anong ganda ng ating service, pag-awit ng ating mga worship team dito, mga kapatid, pagsayaw ng ating dance, kung wala naman po tayong kuryente, wala tayong wifi, magiging maayos po ba ang takbo ng ating simbahan? Di ba? Hindi po. Pero dahil nandyan nga po siya, at meron pa po tayong ibang mga kapatid na binigyan ng kaloob ng paglilingkod,
At lahat po ay naglilingkod, mga kapatid, napakaganda at napakaayos po ng takbo lagi ng church po natin. Sapagkat kung wala hong kaayusan sa simbahan, hindi ho ito magagawa ng fivefold ministry. Kaya po, ang kaloob na ito, mga kapatid, pag pinagsama-sama, mga kapatid, napakalaki po ng maitutulong. Naalala ko po yung story sa Bible, sa Acts chapter 6, pumili po sila ng 7 tagapaglingkod. Sapagkat nung panahon po noon, ang sitwasyon po nila ay patuloy silang dumadami. Napakasisipag po kasi ng mga Kristiyano ng mga panahon ho noon. Lalo na ho yung mga apostol. Araw-araw, nagbabahay-bahay. Araw-araw, nagtuturo. Nandun lagi sa templo, nagtuturo at nangangaral. Kaya ho, dumami ng dumami ang mga Kristiyano. Ang naging problema, mga kapatid, ay yung mga byuda o yung mga balo napapabayaan noong mga panahon nun. Ang naging problema, nakarinig na sila ng mga reklamo. Siguro sinasabi nila, puro pangangaral na lang ng salita ng Diyos. May mga hindi na nakakakain sa oras. Hindi na nabibigyan ng tulong itong mga balo. So ganun po yung naging problema nila. Lalo na yung mga Helenista, laban sa mga Hebreyo, nagre-reklamo na sila. Kasi yung mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan na. Kaya ho, ang ginawa ho, yung solusyon na ginawa ng mga apostoles, nagpatawag po sila ng meeting. Yung 12 na yon. Nagpatawag ng kapulungan doon sa lahat ng mga mananampalataya. Ano ang sinabi nila? Binuksan nila ang puso nila sa mga kapatiran doon sa lugar na yon. Ang sabi nila, hindi namin dapat mapabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi rin namin dapat na bagkos ang nais namin, iukol namin ang oras namin sa pananalangin, pagtuturo, at pangangaral ng salita ng Diyos. So ano pong kailangan? Pumili ng mga mangangasiwa para hindi mapabayaan ang mga balo ng mga panahon noon. Pumili kayo ng 7 lalaking, iginagalang, puspos ng espiritu, at matatalino. Sila ang ilagay ninyo. Kaya pinanalangin po yung mga napiling yon at isa si Esteban, pinanalangin sila, pinatungan ng kamay, at saka po sila naglingkod. Ano pong nangyari? Naging maganda ang takbo, mga kapatid, nung pamamahala na yun. Maaring lahat nakakakain na, kasabay ng mga nangangaral, nagtuturo, at mga nagbabahagi ng salita ng Diyos sa bayan po. Kaya gano'n na lang po. Ang naging resulta, mga kapatid, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Nagkaroon ng kaayusan ang marami sa mga sumasampalataya doon. Pati mga pari doon pari ng mga Hudyo ay nakakilala. Yun po yung naging resulta. Kaya po mga kapatid, ito po yung dapat nating ginagawa ngayon. Sa ating modern times, meron tayong mga ministry team. Sa iba ho, may deacon sila. Meron tayong administrative pastor. What if, kung hindi po niya gagampanan yung kanyang pagkakatawag? Ano ho kaya ang mangyayari? Magulo po, mga kapatid. Wala hong pong direksyon ang ating simbahan. Wala itong kaayusan. Sabi ko nga po kanina, kung lahat ay nagpipreach, tapos po walang namamahala, hindi ho magiging maayos po ang takbo ng ating simbahan. So, napakainam po na bukod sa may nangangaral, bukod sa may mga humahayo, nananalangin, napapamalaan ho at nasisigurado na lahat ng mga concern sa ating simbahan ay napupunuan. So ano yung mga purposes, mga kapatid? To promote, number 1, to promote the common good of the body of Christ. Ito po yung layunin. Para po makita nila na yung bawat isa ay binigay ang ngayon, sa bawat isa, binigay ang pagpapakita ng Espiritu para sa kabutihan ng panlahat. Makita nila, ay, yan nga talaga ang totoong simbahan. Sapagkat nakikita natin ang Espiritu ay nasa sa kanila.
pagkat lahat ay nasa ayos. Nakikita na nakakapangaral ng salita ng Diyos. Lahat ay napapangalagaan. So, lalo silang naniniwala, mga kapatid. At ano pa po? To build up the church para mapalakas ang kanyang simbahan. God gives us gift so we can build up His church. Tandaan po natin yan. Binigay ang mga kaloob na to para mapalakas natin ang simbahan. Hindi po para sa ano paman. So mangyayari lang po yun, mga kapatid, kapag nare-realize natin lagi na na lahat ng gifts ay galing sa Panginoon. Hindi ho kanino paman. Maunawaan natin na iba't iba man ang ibinigay, mahalaga ka. Iba't iba man ang ibinigay na kaloob, importante ka. Amen? At malaman din natin na tayo ay katiwala lang. Itong mga kaloob na ito, hindi to atin. Upang kung ikaw po ay bibigyan pa ng iba pang pagkakataon na maglingkod sa pamamagitan ng another na kaloob, hindi sasama ang loob mo kung inaalis ka dyan, inililipat ka, kasi naiisip mo na hindi iyo yan. Sa Panginoon niyang galing. Pinagkatiwala lang yan sa'yo. At ang ating pag-iisip parati na, wow, dito ako nilalagay. Dito ako gagamitin ng Diyos. Dito ko bibigyan ng papuri ang Panginoon. Ganun po dapat ang ating puso. At higit sa lahat, i-dedicate natin sa Panginoon itong mga gifts na to at ipagamit natin. Hindi sa ating mga personal use. So, last, mga kapatid, sa Romans chapter 12, verse 8, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, magkakaiba man ang gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So, tandaan po natin, mga kapatid, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Mangaral ang binigyan ng kaloob ng pangangaral. So magbigay tayo doon sa mga binigyan ng kaloob ng pagbibigay, magbigay tayo ng buong puso. Hindi po yung napipilitan lang. Hindi po dahil sa itinula ka lang. Hindi po buong puso. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon. Ano pa ho yung gusto ng Panginoon sa ating mga kaloob? To prepare yung purpose, to prepare each of us to achieve one, unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and two, for maturity. So ginawa po ito, mga kapatid, upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng iglesia. Hanggang sa makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala mula sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao, ayon sa pagiging ganap ni Kristo, magkaroon tayo ng maturity. Maturity in Christ. Yung Christ character. Yung ugali natin maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen? Siyempre po, pag ganun po yung lumalamang na nakikita sa buhay natin, mas marami po ang mai-encourage maglingkod. Mas marami po ang mabibless. Mas marami po ang lalapit sa simbahan. Kasi nararamdaman nila, uy, doon may pag-ibig. Uy, doon, nandoon yung mga tao. Doon talagang willing silang maglingkod. Willing silang mag-share ng kung ano ang meron sila. Yun po yun, mga kapatid. Kaapat, to demonstrate the real love. Pinakita po sa 1 Corinthians chapter 13 up to 14, yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pinakita din po sa verse 40, sa chapter 14, na ang bunga ay ang nagpapakita kung paano gumagawa ang pag-ibig, na ang pag-ibig ang pinakamahalaga, mga kapatid, sa lahat ng spiritual na kaloob na maaaring magamit ng katawan ni Kristo. At ginagawa niya rin pong pakinabang ang pag-ibig. Ng pag-ibig ang ating mga aksyon at kaloob. Siyempre, kapag ikaw po, mga kapatid, may pag-ibig sa lahat ng ginagawa mo, masaya ka, di po ba, mga kapatid? Masaya ka sa ginagawa mo. At kapag masaya ka sa ginagawa mo, maganda ang resulta.
Hindi ka pumapayag na ito lang ang ginawa mo. Ibinibigay mo yung the best. Kung hiningan ka ng 5, binibigay mo yung 10. Bakit po? Kasi alam mo, una, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. At yung ginagawa po natin, mga kapatid, ay para sa Panginoon. Amen? Kaya po hindi ka pumapayag na kaunti lang, eto lang. Lagi mong sinisikap, pinapanalangin sa Panginoon na maibigay mo yung pinaka-the best because God deserve the best. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Spirit must guide us in the exercise of service and administration. Tandaan natin, ang Espiritu, ang gawin nating gabay para ipaglingkod natin ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito man ay sa paglilingkod at pamamahala o pangangasiwa. Sapagkat naniniwala tayo, pag ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, tama ang magagawa natin. Agree po ba kayo doon? Kapag ang Espiritu ang gabay natin, tama ang motibasyon mo. Ano pa po? Nai-empowered po tayo. Yung mga bagay minsan na hindi natin kayang gawin, mga bagay na hindi natin alam gawin, dahil humingi tayo ng katalinuhan mula sa banal na Espiritu, siya ang magtuturo. Sapagkat siya ang ating dakilang guro. Amen po ba? Ano pa po? Masaya ka habang ginagawa to. Hindi kayong parang pinahihirapan, pinarurusahan. Sapagkat lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, pag masaya tayo, maganda resulta. At lahat ng yan, charge sa account mo sa langit. Praise God. Spirit of love, spirit of perseverance, no giving up, no holding back. Mga kapatid, ito yung spirito ng katsagaan sa paglilingkod. Na kahit na mahirap, dahil alam mo na hindi mawawala ng kabuluhan ang ginagawa mo, kahit walang nakatingin, kahit hindi ka pinapupurihan, dahil alam mo na lahat ng ginagawa mo na yan, may isang nakakakita sa iyo, ang ating Panginoong Hesus. Lahat ng yan, mga kapatid, sa iyong ginagawa, mga kapatid, ay naaalala ng Panginoon. Kaya naman po, kapag lumalapit ka sa Panginoon at naglalambing ka sa Panginoon, Lord, pagalingin mo na nga ako. Tanggalin mo na nga po ng tuluyan tong sakit na to. Hindi ho ba tayo lilingunin ng Diyos? The Lord will vindicate us, mga kapatid. Lilingunin ka. Lalo na nakita niya matapat ka sa pagbibigay. Matapat ka sa oras. Matapat ka sa kaloob na binigay niya sa iyo. Aalalahanin ka niya pag naglalambing ka sa ating Panginoon. At ito rin po yung hindi ka tumitigil ng pagbibigay mo ng serbisyo sa Panginoon. Hindi mo siya tinitipid. Ano man yung mga pwede mo pang ibigay sa Panginoon, ibinibigay mo. Sabi nga ng iba, todo na yan. Todo na, mga kapatid. At the more na binibigay mo yung todo mo, todo din siya kung pagpalain ka. Di po ba? Marami po tayong mga narinig na mga patotoo. The more na nagbibigay sila, the more na binless sila ng Panginoon. Kami po, prove and tested na po namin yan. Nagbigay ka ng ganito lang na halaga, binalik ng Diyos, doble, triple pa. Ganun po ang ating Panginoon. Yung paglilingkod, yun yung mga hindi natin dapat na pinipigilan. Yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, yun yung mga dapat na hindi natin wini-withhold sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Hindi sa'yo yan. Binigay yan sa'yo ng Panginoon, pinahiram lang yan. Ang purpose niyan, ipagamit mo yan. Amen? Kung ang Diyos natin, mga kapatid, mahal niya ang kanyang creation, binigay niya nga ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para sa atin. Bakit hindi naman po natin maibigay yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos? Bakit natin tinitipid ang Panginoon, mga kapatid? Kung mahal natin ang Diyos, tayong mga nilikha niya, handa siyang ibigay ang lahat, mga kapatid, na mga pangangailangan natin. Wala naman din pong dahilan para hindi din natin ibalik ang kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ho sa ating hamon ngayong umaga, nais ng Diyos na malaman ng bawat mga anak niya, ano po kayang kaloob
ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Maaring wala ako doon sa fivefold ministry. Andun pala ako sa kaloob of service and administration. Ipaglingkod po natin to sa Panginoon. At kapag nakikita na ng Panginoon na tayo po ay naglilingkod na sa mga ministry na ibinigay niya po sa atin, ipinaglilingkod na po natin tong kaloob na to. Nalulugod po ang Panginoon, mga kapatid. Nalulugod po siya. Kapag nakikita niya na tayo ho lahat ay naglilingkod, tayo hong lahat ay gumagawa sa kanyang ubasan. Kasi po, marami ang mga tao ang nakakakilala sa Panginoon. Marami po ang naaabot ng biyaya ng Panginoon dahil sa sama-sama po nating paglilingkod. Kaya ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 8, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi natin ito pagsasawaan. Mga kapatid, no giving up, no holding back. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa mga pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na bawat isa sa amin, Lord, binigyan mo ng kaloob. Iba't iba, Panginoon, ang mga kaloob. Maaring ito ay kaloob ng paglilingkod. Ito ay kaloob ng pangangasiwa. Hayaan mo, O Diyos, na magawa po namin ito para sa gawain mo. Hayaan mo na ang bawat isa, Panginoon, masumpungan mo, Panginoon, na lahat kami rito ay mayroong ministry, O Lord. Bless mo po ang aming simbahan. I-bless mo ang lahat ng aming mga kapatid na nandito. I-bless mo po maging ang mga nanonood sa amin sa FB Live. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Praise God.